Bumigat ang paghinga niya. Wala na rin ang mga kopya ng CCTV sa ospital, kaya't wala siyang maungkat. I don't hate her, but I hate you, Dad. Mahal ko si Mama at nagtatampo lang si Ophel sa kanya. How I wish hindi mo na mahanap si Mama. Buo pa sana kami. Hindi namin kailangan ng pera. Ang kailangan namin ni Ophel ay si Mama. Walang emosyong dagdag nito na tumusok sa dibdib. Para siyang umiinom ng sariling gamot niya sa matalim na dila ni Kennedy. Hindi niya magawang magalit sa mga anak niya. Kung nahirapan siya, mas nahirapan ng mga to. Kinumpronta na rin naman niya si Karil sa pananakit dito sa mga anak niya, ngunit tinatanggi nito. Mas naniniwala siya sa kambal, ngunit wala siyang ebidensya upang sampahan ng kaso si Karil. Nung sumunod na linggo, masama tuloy ang titig niya dito nung pumasok sa sakyan niya para maka-attend sila ng birthday ni Marian. Pinahanda niya rin kay Marcos ang regalo niya. Huwag na tayo magtagal doon. Umuwi tayo kaagad, please, Harry. Sobrang miss na kita. Pinalambing pa ni Karil ang boses at humagod ang kamay sa hita niya. 1 taon ka nang gising, wala pa tayong ginagawa. Pwede namang maunang anak bago ang kasal. Mabilis niyang inalis ang palad nito sa hita niya. Sapat ng kambal kong anak, Karil. Mag-focus ka kay Michael. Malamig niyang sermon dito. Humalukip-kipit at nakasimangot kahit nung makapasok sila sa malaking event hall. Kumikinang ang paligid lalo na sa mga chandelier, sa paligid at mamahali ng amoy ng lugar. Alam niyang pag-aari yun ng mga Borja. Puno ng mesa, puno ng mga negosyante at may ilan pang media. Agad na kumapit si Karil sa braso niya nung may mag-flash na camera sa kanila. Nakatukwang nga lang ito lalo't nasa wheelchair. Ngumiti ka, Harry. I'm sure lalabas to sa balita. Pamimilit sa kanya ni Karil. Kinunot niya lang ang noo at pinasalubong ang wheelchair niya. Iniwan niya ito doon, hinanap ng mga mata niya ang matandang Borja. Umigting ang panga niya nung namataan ito sa grupo ng mga negosyante. Gusto niyang lumapit at kilatisin to ngunit masyadong malayo at maraming nakaharang. Kumuha siya ng champagne mula sa waiter na dumaan. Hindi niya rin pinansin si Karil na lumapit sa mesa niya. Nagbigay na ako ng detalye sa media para sa kasal natin, Harry. Sinabi ko ring isang sikat na designer ang gagawa sa wedding gown. Gosh, I can't wait, kwento pa nitong hindi niya pinansin. Ang madi niyang titig ay nasa matandang lalaking humahalakhak. Kahit sang anggulo, mas bata at mas gwapo siya dito. Sigurado ba si Marian na itong pinagpalit sa kanya? Sigurado rin kasi siyang mas magaling siya sa kama kumpara sa matandang ito. Nagtagis na naman ang bagang niya at napalagok sa alak. Ipapakilala ng tagapagmana ni Don Regan. Sa tagal niya naghintay, sa wakas may tagapagmana na siya. Dinig niyang pag-usapan kaya't nanggalit lalo ang mga ngipin niya. Nagpabuntis pang asawa niya sa matandang ito. Grabe, nakagawa pa sila ng tagapagmana. She's really a gold digger. Lahat gagawin para sa pera. Insultong komento ni Karil. Duminang titig niya lalo kay Don Regan, ngunit biglang dumilim ang paligid. Malamyo sa musikang umalingaw-ngaw, kasunod ay ang boses sa mikropono. First, I would like to thank you for all coming here. Itong pinakamasayang araw ng buhay ko at kahit kunin ako ni Lord, ay kampante ako may maiiwan para sa anak ko. Biro nito na kinatawan ng mga naroon bukod sa kanya. Hindi siya makangiti man lang sa pangitngit ng damdamin niya. Ilang taon pa bago maging binata o dalagang anak niya kay Marian, komento muli ni Karil. Ayoko na patagalin pa, masyado siyang maganda para lang itago. Everyone, I would like to introduce the heir of Borja Corporation, the next CEO, Marian Borja. Sobrang proud na pakilala nito na higit niyang hiningat nabitin sa ereng baso ng alak na hawak niya sa narinig. Lalo naman nung tumutok ang spotlight sa asawa niyang suotay kulay gintong one-shoulder gown na humapit sa katawan nito at nilabas ang bawat kurba nito. Litaw ng bahagya ang cleavage nito at maging ang bewang. Idagdag pang mahabang hita nitong kuminang sa ilaw. Shit, pagmumura niya at kung hindi lang siya nakaupo sa wheelchair ay baka napatayo na siya. What the hell? Bulalas pa ni Karil sa tabi na ng lalaking mga mata sa entablado kung nasaan ang asawa niya. Once again, Marian Borja, my one and only daughter, my treasure. Mangiyak-ngiyak muling pakilala ni Don Regan sa asawa niya. Halos mabasag niyang hawak na baso nung malawak na umiti ang asawa niya. Thanks, Daddy, sambit pa nito. Kaya naman pala malakas ang loob nitong hamunin siya. Anak ito ng mayamang tao sa bansa. Shit, malakas ng loob nito. This can't be. Hindi ako naniniwalang anak siya ni Don Regan. Frustrated na angin ni Karil sa sabi niya. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng mas mayaman sa akin ang babae niya na walang pinag-aralan. Hysteria nito na pumukaw sa atensyon ng ilang bisita.
Siya nang nahihiya at hinilang siko nito noong akbang susugod sa entablado. Huwag mong subukan, Karil. Mababang banta niya. Kinakampihan mo siya, Harry? Kahit mag-ama lang sila, iniwan ka pa rin niya para sa pera. Pumikit siya ng mariin nung magbulungan ng mga malapit sa kanila. Leave, Karil. Huwag kang mag-iskandalo at baka lalo ka pang mapahiya. Muling paalala niya dito. Inis itong huminga. Buwisit na yan. Mayabang na porket anak ng mayaman. Hindi niya deserve maging CEO. Hindi siya graduate. Babagsak din siya. Muling angil ito bago lumabas. Hindi niya alam kung uuwi na ito. Wala naman siyang pakaalam. Ang titig niya ay bumalik sa entablado at muling napalagok sa alak. Kita niyang kislap ng mga mata ni Marian at hindi mapuknat ang pangiti. Kuminang pa ang rosas nitong lipstick sa labi. Hi, thank you everyone. I'm more than happy to celebrate my birthday with you all. Nakangiting pagbati nito. Mahinintong tumawa ng batiin to. Tinatanong pa ito sa edad nito, ngunit hindi sumagot at ngisi lang ang balik. Single ba siya? Imposibleng wala siyang boyfriend. Kung wala man baka lumapit sa kanya ngayon ay pera lang ang habol. Dinig pa niyang usapan sa banda niya. Muli siyang napainom ng alak, naiinis sa mga kalalakihang naririnig niyang pinupuri ito at nagbabalak na manligaw. Of course, bukas ang bahay ko sa mga gustong umakyat ng ligaw sa anak ko. Biro pa ni Don Regan, ngunit nagiyawan ang mga kalalakihang doon. Napamuro siya sa isip at mas nangalit ang panga niya. Hindi niya maisip na may ibang lalaki itong kasama kahit pa iniwan siya nito sa ere. Mas lalo tuloy niyang hindi pipirmahan ang annulment paper. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Marcus. Palitan mo regalo ko. Bumili ka ng diamanteng hikaw. Utos niya rito. Sir, 11:11 na po ng gabi. Wala na pong bukas na jewelry store. Sa online, kung kayang i-deliver ngayon kahit magkano pang shipping fee. Just get me a pair of diamond earrings. Madinay niyang utos. Nainis sa mga lalaking lumapit kay Marian at nagbibigay ng bulaklak. Okay sir, pero kapag wala po, bukas na lang. Pinatayan niya na ito ng tawag at nilingon ng flower vase sa mesa. May punpun ng pulang rosas doon na palamuti. Agad niyang kinuha ang isa, ngunit kusang natigilan. Ano bang gagawin niya? Bibigyan to ng bulaklak? Galit siya dapat dito. Mas pinili itong umuwi sa mayamang tatay nito kaysa arugain ng kambal nilang anak. Muli niya siniksik ang bulaklak sa flower vase at inis na sumandal sa wheelchair. Nakatiimbagang siyang nanunood sa paligid. Sa kung paano ipinakilala si Marian sa mga nagkalat na negosyante. Ang galaw at tawa nito ay may kahihinanan at elegante. Iba sa ugaling pinakita nitong batuhin ito ng purse si Karil. Buisit, tumabi nga kayo mga bubit kayo. Panira kayo ng gabi. Bumalik kayo sa magulang niyo. Bakit ba kayo pinapabaya ang pakalat-kalat? Peste! Nangunot ang noo niya sa boses ni Karil. Narinig niya pang hikbi ng mga batang babae, kaya't napalingon siya sa kinaroroonan ni Karil. Iiyak ka pa? Manahimik kang bata ka! Mahinang angil pa nito habang hawak sa sikong batang babaeng nakagaon ng kulay yellow. Bad ka! Witch ka! Inawin mo si Mika! Galit na laban ng isang batang naka-purple gown. Bitawan mo si Mika! Galit ding sigaw ng batang babaeng naka-pink gown bago kagatin ang kamay ni Karil. Nalukot ang mukha ni Karil at mahinang napasigaw. Nabitawan itong batang babaeng agad na tumakbo sa dalawa pa. Sa tingin niya triplets sa mga ito base na rin sa pagkakahawig ng tindig, ayos at tangkad. Pare-pareho pa namang nakatirintas ng buong buhok ng mga to. May mga suot pang gintong korona. Salbahe siya, nananakit ng bata, sumbong na tinatawag ng mga ito na Mika. Ang batang naka-yellow. Mga buwisit kayo, mga wala kayong respeto. Paharang-harang nakakaisadaan, nangangagat pa kayo. Akmang papaluin ni Karil ang mga bata kaya hindi na siya nakatiis at pinasulong ang wheelchair palapit sa mga to. Stop that, Karil. Mga bata lang sila. Madiin niyang sita dito. Mabilis nitong binaba ang kamay, nalukot ang muka. Mga walang manners kasi, Harry. Sino bang magulang ng mga bulilit na to? Ikaw ang walang manners? Bad ka? Talak ng batang naka-pink. Tama, isusumbong ka namin kay mama. Laban na naka-purple. Napamang si Karil at akmang magsasalita pa pungunit. Pinigilan na niya. Umuwi ka na, Karil. Pati mga bata pinapatulan mo. Malamig niyang utos dito. Harry naman! Leave and never come back, Karil. Muling utos niya. Marastong humingat nagdadabog na nag-walk out. Narinig niyang tuwa ng tatlong bata. Ang galing niyo po, sir. Napalis niyo po yung bruha. Papuri na naka-yellow. Binalikan niya ng tingin ng tatlo. Kumunot ang noo niya ng masulyapan ng buong mukha nila. Maliliit na matangos ang ilong at namumula ang mga maliliit na labi. Mahaba ang mga pilik mata at tingin niya ay pamilyar ang ganong klaseng itsura sa kanya. Parang ang anak niya si Ophel nung 5 taon pa lang ito. Mas malambing lang ang hulma ng mukha ng tatlo sa harap niya. Ang gwapo mo po, sir. Tapos mabait pa ikaw? Papuri na naka-pink.
Ay, hindi ka na po nakakalakad. Lumungkot pang boses ng naka-purple matapos mapansin ng wheelchair niya. Kawawa naman po ikaw. Sasabihin ko kay Lolo, tulungan po ikaw makalakad. Question pa na naka-pink. Humugot siya ng malalim na hininga. Nililin lang siguro siya ng paningin niya. Maraming bata naman talagang magkakahawig dahil mga bata pa. Hindi niya mapigilan dumukwang upang mapantayan ang tatlo. Nagulat pa siya sa malit na kamay na humaplos sa panga niya. Ay, magaspang! Komento na naka-yellow. Mali siyang nangiti. Hindi niya maintindihan ang sarili ngunit gumana pakiramdam niya sa tatlo. Namilog pang mga mata na naka-pink nung buhatin niya ito at dalhin sa kandungan niya. Maliit ito, mas maliit kay Ophel noon. Parang kasyang tatlo sa kandungan niya. Gusto ko rin! Nagmamadali pang umakyat sa kandungan niya naka-yellow. Uy, ako rin sir! Pati ang naka-purple ay pilit umakyat sa kandungan niya. Inalalayan niya pang likod nito. Namungay ang mga mata niya sa tatlo. Sa tingin niya nasa 3 gulang o 4 ng mga ito. Nagsipaghagik-hika na halos mapunong kandungan niya dahil sa gown ng mga to. Sir, may girlfriend ka na? Bulong na tanong na naka-pink. Kung hindi iba-iba ang kulay ng mga damit nila ay malilito siya. Pare-pareho pa naman ang timbang. I'm married, tapat niyang sagot. Nadismay ang mga ito at sabay-sabay na nagsipagbagsakan ng mga balikat. Sayang, single si mama ko. Kailangan namin ng daddy. Naghahanap kami ng daddy para sa kanya. Agad na bigkas na naka-purple. Pakaramdam niya tuloy ay binalik siya nung maging sekretarya niya si Marian. Hindi niya alam na may anak ito at siya ang ama. Nasaan ang mga bantay niyo? Ihahatid ko kayo. Sino bang mama niyo? Maingat niyang tanong sa tatlo sabay-sabay na napanguso mga to. Diyosa si mama namin tapos kami 3 princess niya. Sagot ng naka-yellow. Sikreto yun, Mika. Bulong ng dalawa. Malit siyang nangisi, magaling sumagot ang mga ito't mukhang protektadong mama nila. Ang cute ng mga princess. Anong pangalan ng mga princess na to? Malambing niyang tanong. Nang walang pisingin na naka-yellow. Si Mika po ako, tapos si Chloe. Marian's POV. Natigilan siya nang matanaw ang 3 prinsesa niya sa kandungan ni Sir Harry. Dinig niya pa si Mika na nagsasalita kaya't nataranta siya. Agad na napansin ni Yaya Mona ang pagkataranta niya. Sorry ma'am, nakatakas po sila sa paningin ko. Hinging pa umanhin ito. Hindi naman niya masisisi lalo 3 binabantayan ito. Ayaw kasi ng mga prinsesa niya sa iba, ayaw na rin niya magtiwala pa sa iba. Kapag sa mansyon naman ay nababantayan nila ang 3. Tulong-tulong sila. Pakikuha po tapos iuwi na. Tumalima si Yaya Mon at kagad na lumapit kay Sir Harry. Pasagot pa sana si Mika dito. Flo, sorry sir, makukulit pong mga alaga ko. Kukunin ko na po. Kailangan na rin po nilang umuwi, kabadong paalam ni Yaya Mona kay Sir Harry bago nito kunin ang mga anak niya. Nakahinga siya ng maluwag kahit pakita niyang nalungkot ang mga anak niyang iwan si Sir Harry sa mesa. Nagtago siya sa gilid ng pader matapos sumunod ang tingin ni Sir Harry sa 3. Namungunot ang noon nito sa mga anak niya. Pakihatid na sa mansyon ni Yaya Mona, madiing utos niya. Hindi niya ipagsasapalarang makita ni Sir Harry ang 3. Tinago nitong kambal sa kanya. Hindi siya papatalo dahil 3 ang hawak niyang similya nito. Magaling naman siya maglaro ng taguan kung yun ang gustong laro nito. Mama, gusto mo maging boyfriend yon? Si Sir na gwapo? Ngising tanong sa kanya ni Chloe na kinahigikik ni Mig at Mika. Macho mama, segunda ni Mig. Sobrang bait, niligtas kami sa bruha mama, pagbibida ni Mika. Marahas siyang huminga at lumuhod kahit pa may suot siyang gown. Pinantayan niya ng tangkad ang triplets niya at inayos sa mga buhok. Bahagya niya pang kinurot ang mga maliliit at matatangos na ilong ng 3. Gusto ko pang kausap si Sir Gwapo. Ipapakilala ka namin sa kanya mama. Magugustuhan mo po siya. Pilit pinasigla ni Chloe ang boses. Alam niya gusto lang nitong makakwentuhan pa sa Sir Harry. Gabi na, hayaan niyo na si Sir na Gwapo. Pag uwi niyo, magpalit ka agad ng damit at matulog ha. Baka umaga na kami makauwi ng lolo niyo. Habilin sa mga ito. Sabay-sabay na ng habang uso ng 3 na mahina niyang kinatawa. Halata namang ayaw pa namang itong umalis. Malakas yatang nararamdamang lukso ng dugo at kusang namamagnet kay Sir Harry. Pakiramdam niya tuloy, kahit anong tago niya nabubuking siya nito. At makukuha na naman ang mga anak niya. Paano si Sir na gwapo? Wala siyang kausap mama, tingnan mo po wala siyang kasama. Tapos hindi siya naglalakad. Malungkot na sagot ni Chloe na sinang-ayon na ni Mig at Mika. Samahan mo siya mama, please. Kumarap-kurap pa si Mika na ginaya ng dalawa. Napasulyap tuloy siya kay Sir Harry. Pansin niyang paggalugad nito ng tingin sa paligid na tila may hinahanap.
Hawak pa nitong champagne glass at totoong wala itong kausap at kasama. Pero kanina naman inapansin niyang kasama nito si Karil. Sigurado siyang kasama talaga ito ni Sir Harry. Binalikan niya ng tingin ng triplets. Hindi mapagbibigyan ang request ng mga ito. Ganito na lang, kakausapin ko siya pero kayong tatlo, uuwi na't matutulog. Balitaan mo kami bukas sa pinag-usapan niyo, Mama? Excited na tanong ni Mika. Tumabing ang labi niya at pilit na tumango. Ano ikikwento niya sa mga to? Na daddy nila sa Sir Harry? No way. Siyempre naman promise ko yan, ha? Uwi na, tulog at bawal magdaldal, okay? Di niya nakinalabi ng mga ito. Pero walang magawa ko hindi tumango sa kanya. Opo, Mama. Sabay-sabay na sagot pa nila at ganyan pinasuyo kay Yaya Mon at sa driver ang tatlo. Hinatid niya pa sa parking lot para makasiguradong hindi sila lulusot sa mga bantay nila. Ang hilig pa namang tumakas. Pagbalik niya sa event hall ay kagad siyang kumuha ng champagne sa waiter. Hinanap ng mga mata niya si Sir Harry. Nabitin sa erang pag-inom niya ng alak nang masalubong ang malamig nitong titig. Ngayon nakatitig siya dito, naisip niya nga swerte naman ito kung basta na lang niya ipapahalal itong mga prinsesa niya. Muntik pa siyang mamatay sa panganganak tapos basta na lang nitong mayayakap ang tatlo. Samantalang ito, ayaw ibalik si Ken at Ophel. Ginawa pang fiancé ang babaeng nagpakulong sa kanya sa mental hospital kahit hindi siya baliw. Imbis na sumimsim sa alak ay tinahak niyang mesa nito. Mag-isa ito, sumandal pa sa wheelchair at inabangan ng paglapit niya. Tutok na tutok sa kanyang mariing titig ng mga mata nito. Agad siyang ngumisit pinasadahan ng daliri niyang sandalan ng wheelchair noong makalapit. Sinipat niyang suot nitong navy blue Americana suit. Kahit may coat ay kulmado pa rin ang katawan nito. Salamat sa pagpunta, ang effort mo naman. Nagdala ka pa ng sariling upuan. Insulto niya dito. Walang pakialam kahit masaktan ang damdamin nito. Dumilim ang titig. Parang hindi naman ito insulto at nainis lang yata kung konti. Kiniling pa nitong ulo, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Bigla siyang na-conscious. Sexy naman siya at hindi litaw ang tahi sa tiyan niya. Isa kang Borja. Anak ka ni Regan Borja, ha? Mabagal na tanong nito. Hindi siya sigurado kung tanong nga yun. Gumuhit ang ngiti niya at marahang binaba sa mesa ang champagne glass. Siyempre no, proud siyang anak siya ng tatay niya. Yes, I am. Nag-iisang tagapagmana ng mga Borja. Ibig sabihin lang nun, talo ka sa deal natin, Sir Harry. Mali ka ng hinala, ang yabang niya dito. Paano ba yan? Kailangan mong ibalik sa akin ang mga anak ko. Seryoso na may pang-uuyam niyang bigkas dito. Umigting ang panga nito, kumibot ang mga labit ang mga matay na liliit. Oo naman, kung gusto ko pa nilang maging mamat kung mahal ka pa nila. Bigla tong umisik kaya't naglahong ngiti niya. Kumuyo ang kamao niya habang itinakuha pang uminom ng alak. Cheers! Happy birthday! Good luck kung gusto ko pa ng mga anak ko. Pangaasar nito sa kanya. Tumahip ang dibdib niya sa inis. Anong ibig nitong sabihin hindi na siya mahal ni Ken at Ophel? Bahagyang humapdi ang puso niya. Mas kailangan niya makuha ang mga anak niya kung ganoon. Hindi ka marunong tumupad sa usapan, Sir Harry. Nanggagaliiting angil niya. Nasaan ang ebidensya mo may usapan tayo? May pinirmahan ba ako, Miss Borja? Wala kang dokumento. Walang litrato, walang video. Pangiinis nito lalo. Kumulong dugo niya sa inis, lalo nung iliko nitong wheelchair at mukhang walang balak na kausapin siya ng matino. Sa inis na hinarangan niya ito, tumikwas na ang kilay nito sa kanya. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko, Sir Harry. Hindi ko papayagan na maging ina nila si Karil. Maging bigkas niya. Isa pang babaeng yun. Maghintay lang ito at isusunod niya talaga ito pagkatapos ni Sir Harry. Baka pagsabihin niya at nang makabawi man lang sa ginawa sa kanya. Bakit ko sila ibibigay sa'yo, Miss Borja? Hindi naman ikaw ang ina ng mga anak ko. Umawang ang mga labi niya sa mga sinabi nito. Pinagsasabi mo, ako nagluwal sa kambal at nag-alaga sa kanila. Ako ang mama ni Kennedy at Ophelia at hindi mo mababago yon kahit na mag-asawa ka pa ng 10. Madiing laban niya. Ngunit ang loko umangat pang gilid ng labi na tila gustong sagarin na pasensya niya. Ikaw si Marian Borja. Hindi ka nani ng kambal ko. Ang ina nila ay si Marian Castro. Madiing sambit nito na nagpaawang sa mga labi niya at magpakuyom sa kamao niya. Masasampal niya talaga to. Good luck, Miss Borja. See you around. Sarkastikong asar pa nito. Madiing kumuyom kamao niya. Napakatuso nito. Bitbit niyang inis kahit nung makauwi. Tawang-tawa pa si Mara nung ikinuwento niya. Pati daw kasi siya, kunin mo ma'am. Umirap siya at napailing. Asa siya? Doon siya kay Karil, mga anak ko lang ang gusto ko. Pwede naman kayo mag-co-parenting, hindi naman kailangan itagong mga anak niyo sa isa't isa, Marian. Paano ngayon mangyayari kung tinatago niyang kambal? Gate niya. Tinatago mo rin kasi ang triplets niya, Marian.
Naku, kapag nagsama kayo ulit, baka matuloy ang quintuplets ni Sir Harry. Sinabayan pa nito ng halakhak. Wala siyang alam sa triplets at huwag niya akong susumbatan, tinago ko. 5 taon nang sinayang niya, wala siyang ginawa't na natili pa sa bisig ni Karil. Saka hindi na no, ang dami ng 5. Ngumisi ito sa kanya. Huwag magsalita ng tapos, baka mamaya isang kalabit lang. Miss Mara, pinalakihan niya ito ng mga mata ng mulintong kinatawa. Ang warrant of arrest ni Karil, valid pa ba yun, hindi ba? Bakit hindi pa siya hinuhuli? Likong tanong niya kay Miss Mara. Hindi ko sigurado pero tingin ko na basura na, Marian. Kaya niya magbayad sa batas, nagtagi sa mga bagang niya. Kaya naman malakas pang loob nitong lumabas sa TV. File it again, Miss Mara. Hindi ko pa siya masolo. Saka, yung house and lot na pinamigay, ipa-follow up. 5 lang ilalagay na Borja ticket for all the products, randomly. Pwede sa chips or any product will do. Naging abala din siya sa mga sumunod na linggo, lalo sa bagong mall na pinapatayo nila. Huwag substandard na materials para safe, suggestion ni Emmanuel. Parang yung mahal mo, low quality. Singit niya na tinutukoy ay si Karil. Hindi ko mahal yun. May nagmamahal ba doon? Ginisihan niya lang ito, kasama niya itong nagpunta sa site at tinignan ng sinsimulan na mall. Ginigiba pa lang ang dating bahay na naroon pero ang gamit ay naroon na. Galing lahat sa kumpanya ni Sir Harry. Hawak-hawak niyang blueprint, na-explain naman na yun sa kanya. Quality naman lahat ng product ni Sir Harry, sagot ni dito. Parang sinabi mo ring high quality si Harry. High quality nga, masarap hambalusin, sagot niya na pareho nilang kinatawa. Hinayaan niya lang din itong ayusin ng hard hat sa ulo niya bilang protection. Naka-heels pa nga siya kahit hindi makalapit sa mismong pinagtatayuan ng mall. Kukunin kong custodian na anak ko kay Karil. Biglang kwento nito, napatingala siya dito. Kung mananalo ka, pinapaako niya kay Sir Harry ang bata Emmanuel. Tumiimbagang ito. Magsasalita pa lang sana ngunit may pumaradang itim na sasakyan sa harap nila. Nangunot-noo siya doon at kagad na tumas ang kilay ng bumukas ang pintot, ibaba ang wheelchair ni Sir Harry. May nambabakod. Gising bulong Emmanuel. Tss, wala siyang babakuran. Wala namang isang salita yan, bulong na sagot niya na mahina nitong kinatawa. Yun yatang naabutan ni Sir Harry dahil nararamdaman niyang masamang titig nito. Titingnan kong ginagawa sa likod, Marian. Ikaw nang bahala sa pasyente mo. Birong bulong ni Emmanuel. Napailing siya, tinayaan tong lumayo. Hindi rin niya pinansin si Sir Harry na sinuno ang wheelchair sa kanya. Parang galing pa nga ito sa opisina sa suot na itim na business suit. Boyfriend mo si Emmanuel? Madiing tanong nito. Binaba niya ang blueprint at tinasan to ng kilay. None of your business. Matabang niyang sagot, umigting ang panga nito. Hindi pa tayo hiwalay. Bakit? Kailan pa tayo kinasal? Sabi mo nga ako si Marian Borja at hindi si Marian Castro. Huwag kang umaktong asawa kita dahil wala pa akong asawa bilang Borja. Sarkastikong asar niya dito. Bago ngumisi, nalukot ang mukha nito at nagdilim ang titig. Umungol pa ito ng protesta habang siya ay nagdiriwang. Isa pa, bakit ka nandito? Supplier ka lang, hindi ka engineer. Dagdag niyang inis. Mas nalilit ang mga mata nito sa kanya, marahas na huminga bago may inilahad na maliit na paper bag sa harap niya. Ano yan? Bomba? Baka mamaya bigla na lang siya nitong pasabugan sa sobrang inis sa kanya. May birthday gift. Tipid na sagot nito, lumalim ang pagkakakunot ng noo niya. Late ka na ng ilang linggo. Belated happy birthday. Baliwalang nilahad nitong asul na paper bag. Nasisilip niya doon ang kilalang brand. Humalukip-kip siya at tamad na tinanggap iyon. Anong mangyayaring ngayong alam na ni Sir Harry na hindi karelasyon kung hindi ama ni Maria ng mayamang Don? Malaman kaya niya ng triplets na nakausap niya ay mga anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.